Walang tigil yung ulan dito sa campsite. Magmula kagabi, ang lakas ng ulan, basang-basa na kami sa tent, pero ang ganda pa rin ng view. Ayan. So ngayong araw na pag-isipan naming mag-camping at mag-relax dito sa Tanay Rizal. May nakita akong magandang spot dito sa Sitio Maysawa, Barangay Cuyambay, Tanay Rizal. Siyempre sa ilang araw ng pagkatrabaho, pagpupuyat, pagginegosyo, deserve mo rin mag-relax para mawala yung stress. Kahit isang araw lang, kasama ko ngayon yung pinsan ko si Paul, tapos yung asawa niya na si Dada, tsaka si MJ na kasama ko sa negosyo. Medyo nag-aalangan pa nga akong ituloy itong lakad na to kasi kahapon ang lakas ng ulan, pero ngayong umaga maganda yung sikat ng araw. So saktong-sakto talaga para mag-camping. Umalis kami ng Quezon City ng saktong 1 PM. Wala pa kaming kain at tanghalian nung umalis kami. So dumuan muna kami sa Bulolohan na sikat dito dati nung mga year 2010 na lagi namin kinakainan ng pinsan ko pag umakit kami ng Marilaki. At ito yung Bulalohan ni Mang Vic. Marami kami na nagplano ng camping na to kaso dalawa lang kaming motor na natuloy. So syempre dahil Bulalohan to, ang in-order namin ay 4 na order ng bulalo. Sobrang solid ng serving dito kasi sa 160 pesos yung bulalo mo parang good for 2 or good for 3 na. Dahil sobrang gutom, hindi ko na na-videohan nung kumakain kami kasi diretso kain na ako agad doon pag-upo ko ng upuan. Pagtapos namin kumain, ayan, medyo tulalahan na, medyo inaantok na kami pero syempre dapat tuloy na ang biyahe. So girap na agad kasi ang check-in dapat namin is 1 PM pero anong oras na nung mga oras na to? It's 2:30 na yata, hindi ko na malayan pero mga ganong oras na to. Kaso ang problema, wala pa nga pala kaming pagkain. So sabi ko sa pinsan ko, mamili muna kami sa palengke dito sa may veterans. Makadaanan naman namin yung malapit lang dito yon. So nabalengke na muna kami para makabili ng baboy, ng isda at mga kamatis para ihawin lang tsaka lutuin. So dahil 4 lang naman kami, ang binili namin 1.5 kilong bigas, 1 kilong baboy, isang isda, isang plastic ng tokwa, tapos mga kamatis, sibuyas, mga palaman sa loob ng bangus. Budget namin sa pagkain 1,000 lang. After namin mamalengke, diretso na kami sa biyahe. So dire-diretso na to hanggang dun sa camping site. Medyo nakakapagtaka nga kasi itong araw na to, Saturday to. So it means inaasahan ko na medyo marami ring mga rider na aakyat. Kaso itong araw na to talagang as in napakatahimik ng lugar. From Tandang Sora, Quezon City hanggang dito sa campsite na to is napakalapit lang. 1.5 hour lang ang biyahe. So hindi mo na kailangan lumayo pa para mag-relax. Napakalapit lang na ito sa QC. So napakadaling puntahan. Tapos lumiko na kami rito sa may Barangay Maysawa. Tapos rough road na to papasok ng campsite. Mga 5 minutes lang ang layo magmula dito sa rough road hanggang doon sa campsite. So hindi masyadong tagtag yung motor mo rito. Habang palapit kami ng palapit sa campsite, sobrang na ako na-excite kasi gusto ko nang makita yung lugar at gusto ko magpahinga. At eto na sa wakas, nakapasok na kami sa entrance. Madali lang siyang puntahan kasi halos bungad lang siya ng Sitio Maysawa. Hindi mo na kailangan pahirapan yung motor mo kasi hindi mo na kailangan dumaan sa mga river crossing, sa mga bundok, sa mga putik-putik. So halos bungad na bungad lang talaga siya. Ito ang Viewscape Nature Park. Then after namin magbayad ng entrance, dumiretso na kami sa site kung saan kayo magtatayo ng tent. Ang entrance fee rito is 300 pesos per head overnight. Tapos yung bayad sa tent pitching is 250. Overnight na rin yun pag may sarili kang tent na dala. And then yung parking dito ng motor overnight 50 pesos lang din. So abot kaya ng budget naman. Nung araw na to medyo maraming tao pero buti lang may nakita pa kaming spot na magandang pagtayuan ng tent namin. So ito yung nasa gilid lang kami ng bundok. So kitang kita namin yung tanawin. After a couple of minutes ng pag-aayos ng tent, ito na ang aming setup. Tent natin. Galing pa ng beach, puro buhangin, basang-basa pa. Ito yung mga tactical bag natin, mga tactical tools, right? From the kusina. Okay. Yung tactical hands, of course. May tactical hands ka. Oo nga po, parado na. Oo, di ba? Yun lang yung tent namin, no? Solong-solong namin itong lugar dito. Dahil ipabaga na si MJ ng ihawan, so ako naman huhugasan ko itong mga isda natin
para after hugasan, diretso ihaw na tayo. Ginamit ko ng panghugas ng isda is yung tubig namin na inumin kasi medyo malayo yung kuha ng tubig. Habang naghuhugas ako ng isda, si Dada naman naghihiwa ng kamatis tsaka sibuyas para ipalaman sa loob ng isda. Inabot na nga kami ng gabi bago makapaghapunan. And then after a couple of hours, ito na inihaw na lempo namin tsaka inihaw na bangus. Nagluto nga rin pala si John Paul, yung pinsan ko, ng sizzling tofu. At dahil nakalimutan kong dalhin yung camping chair ko at camping table, sa damuhan na lang kami naglatag ng pagkain. Pagkatapos namin kumain, naisipan kong magkaya ng night ride. Dahil game na game naman sila, umalis kami agad pagkatapos namin mag-dinner. Dito kami napadpad sa Kabsat Cafe and Resto. Ang Kabsat ay isa rin sa sikat na cafe and resto dito sa Marilake. Kaya tayo ito ng mga motorista, ng mga motorsiklo, pati rin mga sakyan, mga four-wheel, especially pag night ride. Masarap mag-chill dito pero mas masarap is yung pizza nila. Sabi ko After namin kumain, pauwi na sana kami kaso biglang bumuhos yung ulan. At dahil wala kami makadalang kapote, nag-stay muna kami saglit para magpatila. At dahil sobrang lamig ng panahon, umorder na muna kami ng hot brewed coffee para pampainit ng konti. Sobrang tagal namin nag-antay, hindi rin tumigil yung ulan. At bumalik na kami ng campsite at basang-basa kami sa ulan. Hindi lang kami ang basa, pati na rin ang loob ng tent namin. Nakabalik na kami sa campsite. Sumugod kami ng ulan. Pagbalik dito ba sa tent namin, sobrang kapal ng fog. Sobrang lakas ng ulan. Basang-basa kami sa loob ng tent kagabi pa. Pero hindi mo ulan po. Walang tigil yung ulan dito sa campsite. Magmula kagabi, ang lakas ng ulan, basang-basa na kami sa tent. Pero ang ganda pa rin ng view. Ayan o. Dun sa loob ng tent kagabi, pinasok ng tubig yung tent namin. So tutulog kami ng basang-basa yung katawan namin. Kasi sobrang lakas talaga ng ulan kagabi. Pero sulit pa rin yung pagising mo sa umaga.